Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, may Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Martes na naman. Ngayon po ay Mayo 21 taon 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang ulo ng mga umaarangkada mga balita. Arangkada Balita. Isang bagyo posibleng pumasok sa bansa ngayong buwan ayon sa Pag-asa. Arangkada Balita. Sa gitna ng inaasahang pagdating ng La Nina, presyo ng mga bilihin bantay sarado. Arangkada Balita. Senador Juan Miguel Zubiri nagbitiw na bilang Senate President. Senator Chis Escudero nanumpa na bilang bagong Senate President. Arangkada Balita. Air Traffic Management Center sa NAIA muling nagkaaberya, mahigit 50 flights apektado. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, yung eroplanong sakay ng Pangulo ng Iran, yan po na-recover na po yung patuloy sa pag-recover yung mga bangkay dyan po sa border ng Azerbaijan. Arangkada Balita. Sa balitang sports, Gilas Pilipinas sasabak na sa FIBA Olympic Tournament sa Hulyo. Arangkada Balita. Sa showbiz, Angelica de la Cruz itinangging buntis ang kapatid na si Mika. Arangkada Balita. At sa viral news, ginang binawian nga ba ng tadhana Hindi. matapos pagdamutan ng nyog ng kapitbahay? Tindi. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na siyam na sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, inyo po makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po ng Martes. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. O eto, halong good news at bad news ho ito. Yung good news ho ito, para ho ito sa mga nauuhaw at syempre sa mga natutuyo pong mga lupang tigang. Ito na po ang pagkakataon para iyan po ay madiligan. Posibleng isang bagyo ang pumasok sa bansa bago magtapos ang buwan. Ayon sa Pag-asa, asahan ang mga pag-ulan pagdating ng hapon at gabi dulot ng easterlies. At actually kahapon nga naranasan ako natin sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat. Gayunman, sinabi ni Pag-asa weather specialist Obet Badrina na sa ngayon ay wala pang namomonitor na sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang mararanasan ng mainit na panahon lalo tuwing umaga. Una nang inihayag ng Pag-asa na nalalapit na ang tag-ulan na karaniwang nagsisimula tuwing katapusan o tuwing huling linggo ng Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo. Arangkada Balita.
Samantala, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangangailangan para sa komprehensibong flood control measures upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Sarap naman ito nakaambang pagbaha na maaring idulot ng La Nina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang ambush interview dyan sa Tacloban City, ginit ni Pangulong Marcos ang pagbahay-bahagi na ng buhay ng tao at tiniyak din ito na may inilalatag ng mga strategy. Yun ang importante ang pamahalaan upang tugunan ang mga hamong ito. Mamumuhunan niya ang pamahalaan sa modernong teknolohiya sa usapin ng flood control at pag-develop ng irrigation systems upang mas mapahusay na mapangasiwaan ang mga yamang tubig. Binigyan din pa ni PBBM na sa pamamagitan ng pag-imbak ng tubig tuwing tagulan, mababawasan ang masamang epekto ng pagbaha at tagtuyot. Arangkada Balita! Tanungin ho ninyo yung mga taga Malabon at mga taga Navotas kung paano ho sila, how to be you po sa mga taga Malabon at mga taga Navotas. Uy, sama mo na rin ang Maynila. Oo naman, sama particular mo rin dyan sa bahagi ng Espanya. Siyempre, ang Kangkalu, yung mga malalapit po dyan sa, as usual, sanay na po, kasi sa atin, ang pagbaha, black, sa Marikina, brown. Diba? May kulay talaga Oo, ganun talaga. Magkaiba yung kulay po ng baha sa amin, doon po sa baha, dito sa eastern ganun pa Metro Manila. Diba? Pero patuloy naman po yung mga ginagawa nga po mga proyekto dyan po sa bahagi po ng Kamanawa at Maynila para po maibsan yung epekto po ng pagbaha. Lalo't papalapit na po, nagbabadya na po ang pagpasok ng La Nina phenomenon. And speaking of weather, nga naitala ang 51 degrees Celsius na heat index kahapon pa matindi. Uy, grabe. Sa Giwan 51. Eastern Samar. Tustado po, matindi yan. Matatandaan itong Sabado nang maitala rin na Pag-asa ang kahalintulad ng heat index sa naturang lugar. Patay sa ulat ng Pag-asa, itong kahapon, umabot sa danger category ang naramdamang init sa 40 lugar sa bansa. Bilang na po riyan ang Naiya sa Pasay City na inulan din po ng aberya kahapon. At sa Science Garden sa Quezon City na parehong nakaranas ng 43 degrees Celsius na heat index. Samantala, inaasahan naman ng Pag-asa na patuloy pa rin makararanas ng danger level na damang init. Ngayong araw, ang mahigit 40 lugar, partikular po sa Giwan, na posible pa rin makapagtala ng 50 degrees Celsius na heat index. Arangkada Balita! Dati yung Dagupan City, no? Diyan sa Pangasinan yung nakakaranas ng matinding init. Ngayon naman diyan sa Samar. Naku, ingat po tayo mga kaibigan, ha? Oo, lalong-lalo na dun sa... merong mga trabaho talagang hindi mo maiiwasang sumaba ka sa init, diba? Ay, siyempre, yung mga traffic enforcers natin. Kaya nga may heat break pero yung heat break naman, parang sana kahit 15 minutes na. Ito kayang La Nina, anong break kaya? Naku! Flood break, pwede Flood ba? break. Sana naman. Pwede ho kayong mag-ready pa rin suggest tayo. natin, baka yung mga traffic enforcer, bigyan nyo ho sila ng life vest. para pwede ho sila mag-traffic. O kaya, yung, ano tawag doon? Usually yung bota meron naman. Oo, hindi yung, nakalimutan ko na tuloy. Ano to yung parang bangka? Bangka na. Yung plastic. Ano tawag dyan? Yung mga, tsaka pangsagwan na rin. Yes, pangsagwan. Diba? Oo, nako. Boat. Yun, rubber boat. Rubber boat, yun. Okay, so ingat lang po tayo, ha? Nako, yan. pero ang mga Pinoy naman sa gitna ng mga ganyang hamon, laging nakangiti, laging merong mga creative mga Pinoy. Yun yung tinatawag daw na resiliency. Yun. Resilient daw. Ang mga Pinoy. Mapagtiis daw ang mga Pinoy. Oo naman. Pero laging, at saka hopeful naman tayo lagi. At the end of the day, there's always a rainbow after the rain, sabi nga, Parang no? kanta. Anyway, eto pa mga kaibigan, patuloy pa rin ang rehabilitasyon. Nako, hanggang ngayon ba? Mula sa bangungot na iniwan po ng Super Typhoon Yolanda sa bansa dahil walang naging aksyon.
ang mga nakalipas na administrasyon. Ito naman po ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging pagbisita nga sa Tacloban City na isa sa mga pinakanapinsala ng Bagyong Yolanda. Oo naman, grabe. Inihayag po ng Pangulo na nagsimula lamang ang tunay totoong rehabilitasyon. 2 taon lamang ang nakakalipas dahil walang nagawa mula sa mga nagdaang administrasyon. Ipinaliwanag pa ng Pangulo na mismo ang mga gobernador at iba pang lokal na opisyal ang nagsabing hindi pa sila tuluyang nakakabangon mula sa epekto ng bagyo dahil ngayon pa lamang umano o anila talagang inaasgasong mabuti ang rehabilitasyon. Medyo nakakalungkot to, ha? O maaring baka mabagal lang, ano? Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na ilalabas na ang rehabilitation plan ng kanyang administrasyon sa sandaling maihanda na ang pondo para rito. Arangkada Balita! Samantala, tanggap po tayo ng ilang pag-uulat buhat sa labas ng himpilan. Butas sa batas. Butas sa batas. Sa likod ng resort sa Chocolate Hills, nakikitang dahilan ng isang mambabatas. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 11 Tina Nolasco. Naniniwala si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na maraming pagkukulang ang batas kaya nalusutan ang gobyerno at naitayo ang Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Sa pagdinig ng House Committee on Natural Resources, partikular na tinukoy ni Tulfo ang kapabayaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR dahil sa pagpayag nito na maipatayo ang nasabing resort. Ito'y sa kabila na isang protected area ang Chocolate Hills na tinaguri ang National Heritage at idineklarang Geological Park ng UNESCO. Ayon kay Tulfo, tama ang sinabi ni Committee Chair Representative Alfredo Maranon na trabaho dapat ito ng DENR at napag-alaman sa nasabing pagdinig na alienable at disposable land ang pinagtayuan ng nasabing resort na idineklara ng pamahalaan noong pang 1920s. Ibig sabihin, pwede na itong maibenta sa pribadong individual. Habang noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, idineklara ang Chocolate Hills na isang natural monument para protektahan ito at pagbawalan ng anumang struktura sa naturang lugar. Pero noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inamyandahan ang nasabing batas sa pamamagitan ng Proclamation No. 333 at pinagbawalan na makapagtayo ng istruktura sa Chocolate Hills at 20 meters mula sa baseline ng bawat hill. Dahil dito, git ni Tulfo, dapat itinama ng kalihim noon ng DENR si dating Pangulong Ramos dahil nasa kamay nila ito pero hindi nila kinorek, kaya may naging problema. Kinatigan naman ito ni Representative Maranon at maging ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at sinangayunan na malaki ang pagkukulang ng DENR dahil sa pagpayag sa pagpapatayo ng nasabing resort sa kabila na ito ay pinagbabawalan ng batas. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, Cardona Treatment Plant ng Manila Water sumailalim sa pagsasaayos dahil sa mga pag-ulan. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 30 Jelly Mendez. Patuloy sa pagsasaayos sa mga tauhan ng Manila Water sa Cardona Treatment Plant dahil sa mga pag-ulan nitong nakalipas na araw. Ayon sa Manila Water, nagbago ang kalidad ng raw water na pumapasok sa treatment plant dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Sinabi ng water concessionaire na tuloy-tuloy ang flushing activities maging ang pagbabago sa treatment plant o yung treatment process para sa kaligtasan ng kanilang mga customer. Ginawa ang hakbang upang matiyak na nasa acceptable levels ang kalidad ng tubig sa naturang planta. Dahil dito asahan ang pagkaantala sa supply ng tubig sa ilang mga lugar hanggang ngayong araw. Tiniyak naman ng Manila Water na nakahanda ang mga water tankers na magsusupply ng malinis na tubig para sa mga consumer na maapektuhan ng water interruption, kabilang na ang Angono, Binangonan, Taytay at ang Cardona. Pinapayuhan naman ang publiko na huwag gamitin bilang pang-inom o pangluto ang tubig mula sa gripo at maaari lamang itong gamitin bilang pangligo at sa paglilinis upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Samantala, pamahalaan na babahala sa tumataas na bilang ng mga batang ina kabilang ang repeated pregnancy. Patrol 13 Gilbert Perdes sa detalye. Muling nagpahayag ng pagkabahala ang Commission on Population o POPCOM sa lumalaking bilang ng mga kabataang nabubuntis ng maaga. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Mylene Kiray, Knowledge Management and Communications Division ng POPCOM na noong 2022 kung kailan umiiral pa rin ang pandemya, naitala ang nasa 150,000 na bilang ng mga kabataang nabuntis. Sa nasabing bilang, meron anyang 22,000 na kaso ng repeated pregnancy o yung kabataang nabuntis ng makailang beses sa murang edad. Ayon kay Kiray, bagaman may faktoran niya ng pandemya ang paulit-ulit na pagkabuntis ng mga kabataan, marami niya rito ay dahil sa cultural na paniniwala. Batay niya sa record na ulit pang nabuntis ang mga kabataang ito dahil na rin sa kultura ng mga Pilipino na kailangang ipakasal o ipagsama sa isang bahay ang bata at ang nakabuntis kahit pa wala naman sa tamang edad ang babae. Ang mas nakakabahalaan niya rito may edad o nakatatanda o senior citizens ang naitalang nakabuntis sa mga kabataang ito o 14 o 15 anyos pa lamang ng unang nabuntis. Ayon kay Kiray, posibleng nakaranas ng abusong sexual o rape ang kabataang babae kaya ito nasadlak sa gantong sitwasyon ng maagang pagbubuntis. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, pagbabalik ng Crop Insurance Agency sa Department of Agriculture, kinutuwa raw ng mga magsasaka. Alamin po natin ang kabuang report. Ihati ni Patrol 30, nagbabalik Jelly Mendez. Ikinatuwa ng mga magsasaka ang pagbabalik ng Crop Insurance Agency sa Department of Agriculture. Kasunod na rin ang Executive Order No. 16 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinuri ng Federation of Free Farmers ang naging hakbang ng Pangulo na nagpabalik sa Philippine Crop Insurance Corporation bilang attached agency ng Department of Agriculture. Ayon kay FFF Board Chairman Leonardo Montemayor, mahalagang component ng support program ng DA ang crop insurance para sa mga magsasaka. Anya makatwiran lamang na maging bahagi muli ng departamento ang PCIC kung saan ay binabayaran ng korporasyon ang mga nakasigurong magsasaka kung ang kanilang ani ay nasira ng kalamidad, peste o anumang uri ng sakit. Una nang naghayag ng pagkabahala ang grupo tungkol sa delayed payments ng claims at pagbawas ng benefits sa mga magsasaka. Ito'y dahil sa umano'y pagkahumaling ng DOF o ng Department of Finance sa pagbabawas ng pondo at pagpapahusay ng financial profile ng naturang ahensya. Matatanda ang ipinag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglipat ng PCIC mula sa DA patungo sa Department of Finance sa rekomendasyon ng economic managers ng bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! May mapambalita ang unang 20 units ng automated counting machines ng South Korean firm na Mero Systems. Pasado na sa COMELEC. Ang pagulat naman mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Pasado na sa screening ng Commission on Elections o COMELEC ang first 20 units ng automated counting machines ng South Korean firm na Mero Systems. Ayon sa COMELEC, dumaan ito sa kinakailangang hardware acceptance test sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sa pagsasagawa ng pagsusuri o test, ang bawat ACM ay idaraan sa iba't ibang diagnostics para matiyak na gumagana ang lahat ng bahagi nito batay sa specifications ng COMELEC. Samantala, 3 sa tested na ACM units ay isasalang naman sa isang end-to-end demonstration sa harap ng mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP ngayong araw. Matatandaan na ang Mero ang nanalo ng 18 billion na kontrata para sa full automation system
with transparency audit count o fast track na gagamitin ng COMELEC sa 2025 national and local elections. Sa ilalim ng nabanggit na kasunduan, gagamitin ng COMELEC ang nasa 110,000 na ACM mula sa Mero. It is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemental ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Magbabalik po mga kaibigan ang ilampas sa mga malalaki at mainit na mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita. Makalipas lamang po yan ng ilang paalala at ang oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, sa oras na ganap ng alas 5:33 na ng morning, sa ikalawang segwanda ng Arangkada Balita, tanggap po tayo ng ilapang pag-uulat mula pa rin sa labas ng impilan. Yatid ng ating Metro Patrol mula dyan sa Kamanava, aling Bet Samson. Bet! Ano pa ba si Bet Samson? Yes, ipinagmalaki ng pamahalang lungsod ng Navotas ang pagkasungkit ng top performing representative ng National Capital Region sa isinagawang Boses ng Bayan Survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated para sa first quarter ng taon. Nagpasalamat si Lone District Congressman Toby Chanco sa pagkilalang natanggap. Ayon sa mambabatas, nagpasalamat ito sa pagkilala, higit sa lahat sa wagas na tiwala sa kanya at kay Mayor John Ray Chanco na kinilala naman bilang isa sa top 10 mayors ng NCR. Nakamit ni Congressman Toby ang 88.7% rating na nagpapatunay lamang na nasusunod at nagagawa ng mambabatas ang nararapat para sa kanya nasasakupan mula sa edukasyon, pamumuhay, kalusugan at iba pa. Nagpasalamat ang alkalde at ang mambabatas sa pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap at muling ibinoto bilang top legislator sa buong NCR at paghirang naman muli kay JRT bilang isa sa top 10 best mayors na nakakuha ng rating na 88.2%. Asahan niya ang Toby continued na ihahatid ng magkapatid sa pamamagitan ng asikasong all the way para patuloy na iangat at pagkamit ng Saya All sa Navotas. Ako si Metro Patrol Bet Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Congratulations kay Mayor Chanco, no? Hinanap ko yung mukha ng Hinahanap mayor mo namin ba? doon. Baka lang hindi na buo, no? Yung mayor din namin Kasi hinahanap. Muntinlupa, Pasig, tama ba? Pasay, tsaka Pasay, yung... Pasig, Muntinlupa. Oo, tsaka itong ang Navotas. Ayan, Top 4 yan. Pakihanap si Mayor Lacuna. Honey. Mayor Honey. Actually, Uy, bakit? Performer Ngayong din, no? tag-ulan, dyan sila nasusubukan pag tag-ulan. Oo, tama. Dyan Sa mga- ang posible. Mabilis naman kumilos yung mayor. Isa sa mga magiging batayan ng kanilang performance. Yan. Lalo yung mga lugar na binabaha. Uy, tama ka man ba? Eto pa. Balik tayo sa bahagi pa rin ng Kamanava. Eto, alamin po natin ang latest dito naman sa bahagi ng Valenzuela. Mula po kay Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Yes, good morning, Judah. Sa mahigit 3 buwan na pananungkulan ni Police Captain Robin Santos bilang Station Commander ng Polo Police Substation 5, nananatiling hawak nito ang kategoryang Best Police Substation ng lungsod ng Valenzuela. Maging si Police Colonel Alan Umipig, bagong Chief of Police ng lungsod, ay napahanga na malaman nito na 3 beses nang nasungkit ang pagkilala sa Substation 5 bilang magagaling at masisipag na pulis. Sa pahayag ni Police Colonel Umipig, isa lamang itong si Police Captain Robin Santos sa hanay ng PNP na huwaran at dapat tularan. Sinabi ni Captain Santos na galing siya sa Station Investigation Unit na kung saan naging malawak ang kanyang karanasan sa operasyon at follow-up, partikular sa pagtugis ng mga most wanted person. Sa kanyang bagong assignment, ibinahagi niya sa 12 barangay na kanyang nasasakupan ng sistema ng maayos na kaalaman ng mga opisyalis ng barangay sa pagpapatupad ng batas. Malaki ang naitulong nito ayon sa Station Commander sa pagbaba ng krimen. Bukod dito, nakapagtala pa sila ng zero crime rate at tumanggap na naman ng panibagong award. Anya ang pagpapatupad ng batas
batas, mga ordinansa na ipinasa ng pamahalaan ng lungsod ay nagiging preventive measure kung saan nakikita ng mga residente na seryoso sila sa kanilang trabaho, maging ang mga seminar sa mga lokal na opisyal ng barangay ay nakatulong sa mga pulis Valenzuela para maging mapayapa at ligtas ang pamumuhay ng mga residente. Dagdag pa ni Police Captain Robin Santos, nagawa nila ang lahat ng ito sa tulong ng mga barangay chairman at pakikiisa ng mga residente ng lungsod ng Valenzuela. Nagpaabot pa ito ng pasasalamat sa lahat ng mga kasama niyang pulis ng Polo Substation 5 sa ipinakitang sipag at pagiging matapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Yan ang balita. Ako si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pa ring balita sa latest ng Filipino Mirror, paigtingin pa ng Department of Trade and Industry ang kanilang price monitoring. Ito ang tiniyak ni DTI Secretary Alfredo Pascual para maprotektahan ang mga consumer sa pagmanipula sa presyo o laban sa manipulasyon sa presyo at pananamantala ang mga negosyante sa papalapit na La Nina. Kasunod dito ng pahayag ni National Defense Secretary at Task Force El Nino Chairman Gilberto Teodoro na isa sa prioridad ng gobyerno ang paghuli sa mga hoarder at price manipulator na sasamantalahin ng publiko, mananamantala sa publiko sa naturang sa kasagsagan ng tag-ulan. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Secretary Pascual ang pangakong suporta ni Secretary Teodoro para labanan ang mga mananamantala sa presyo at maprotektahan ang mga consumer sa La Nina. Arangkada Balita! Latest pa rin. Yan na pala. Andyan na pala. Ito mas importante ito. Mas importante ho ito. Malapit sa sikmura yan. Maigi maitanong na rin natin yung sa nabanggit natin na balita yung sa price manipulator dahil binalaan Binalaan. Yari Biruin kayo. mo yung mga magsasaka na apektuhan ng El Nino at may paparating pa na La Nina. Nako. So ano na lamang po, meron nga ako na nalugi sa sibuyas, 100,000. Hello, grabe. 19,000 lang ang kanyang bumalik. So, well, dito po sa La Nina, nasa kabilang linya po natin, pag-usapan po natin ang, of course, agrikultura. Nasa kabilang linya ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated na si Ginoong Raul Montemayor. Magandang umaga po, Sir Raul. Welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Opo, magandang umaga din po sa inyo, Manong Drew, Ma'am Judy. Good morning sa lahat ng nakikinig. Salamat po, Sir Raul, sa inyo pong pagpapaunlak. Pero dito muna tayo sa issue po ng sibuyas at batid naman ho ninyo na pinalawig ng Department of Agriculture ito pong import ban sa sibuyas until July. Anong reaksyon niyo ho rito, Ginoong Montemayor? Opo, well, tama lang po yan dahil siguro ngayon pa lang medyo patapos na yung anihan ng sibuyas. No? Normally kasi yan, ang harvest time ng sibuyas itong panahon ng tag-init. Pero pagdating ng tag-ulan, natatapos na yung anihan. So, ibig sabihin, maraming supply ngayon dahil bagong ani. Kaya walang rason bakit biglang magpapahintulot ng pag-aangkat. Samantalang ang dami namang supply natin. Okay, so kayo ay ayos lang ito kahit i-extend ng ganoong panahon. Hindi naman ho ba ito makaapekto sa supply po natin and of course sa presyo? Ay, hindi po. Normally, yung kakulangan natin lumilitaw mga September papuntang December dahil kumbaga yung stock natin na marami ngayon nauubos yan dahil ang susunod na anihan next year na naman. No? In fact, ang balita ko nung itong anihan ngayon, napakababa ang presyo. Sabi nga nyo, may nalugi. May mga kilala rin ako nalugi dahil ang nangyari last year, napakataas naman ang presyo, umabot ng 100 pesos per kilo farm gate. So maraming naengganyo magtanim
ang dami nagtanim. So bagamat may mga nasira sa El Nino, may mga natinamaan ng earth ng armyworm, marami pa rin ang ani. Bumagsak na mga 30 pesos daw yung kilo ng sibuyas sa farm gate. Magkano na ho ba ang presyo ngayon dapat, Sir Raul, sa merkado nitong... Lalo yung retail. Oo. Hindi ko Itong masyado sibuyas. nasubaybayan yung retail, pero parang 80 pa rin ata pataas eh. 80 pesos. Kung nakukuha nila sa magsasaka ng 30, palagay ko, hindi naman dapat lalampas ng 60 per kilo yan eh. Dahil Halos bagong ani yan, no? Kaya marami sa mga ganitong panahon na maraming ani, marami ay napupunta dun sa cold storage dahil kailangan mo i-preserve yan para tumagal siya hanggang, let's say, September, October. Kailangan ilagay mo ka sa cold storage. Pero yung iba ay dumidiretso na sa merkado. Kasi yung pula, mahaba lifespan ng pula kumpara sa Medyo. puti. Oo. So kaya pwede pa pala siyang i-store, no? Talagang yung sibuyas. Hopefully, pero meron ho ba kayo nakikita ho ba ninyo na magkakaroon ho tayo ng kakulangan sa supply, manipis na supply pagsapit ng sinasabi ho ninyo na lean months at kung September yun, no? September ho, di ba? September, tama, Sir Raul. Actually, September, October. Normally, September, umpisa na ng magnipis. Pero sa dami ng supply ngayon kasi, parang medyo palagay lalampas ko, pa. baka December pa yan medyo parang ipitan sa supply. So, dapat ma-monitor lang ng DA mabuti. Kunyari, nakikita niya na sa September, meron pa, pero paubos na. Doon na siya gumalaw pagdating sa importation. Ito timing niya. Para wag naman sumabay na marami pang supply, tapos magpapapasok siya. Pagdating na naman ng anihan next year, oversupply na naman tayo, babagsak na naman ang presyo. So, dapat hindi nga naman mag-import, no? Yan yung sinasabi nyo. Kasi nga marami. Oo. Tsaka, nabili ng 30. Pagpalagay mo, store nila yan ng 6 na buwan. Hindi yan dapat lalampas ng 100 eh. Kung umabot ng 600 yan, tulad nung nangyari noon, may nagkakamantala na talaga. Matindi. Magpapasko yun, ha? Grabe Oo. Kaya, maliban dun sa supply, tignan mabuti nila yung manipulation dahil karamihan sa mga nag-iimbak ng onion, hindi na magsasaka, trader na yan. Kaya kung ipitin nila yung supply, tataas talaga ang presyo. Speaking of hoarding at yung mga magmamanipula, mga mananamantala, Sir Raul, ano reaksyon nyo doon sa pahayag po ni Secretary Gibo Teodoro? Mukhang tatalupan yung mga babalatan na parang sibuyas na iiyak-iyak sila. Yung mga mananamantala, ngayon pong papalapit na po ang La Nina, Ginoong Montemayor. Oh yes, well, pero dapat bantayan, dapat may datos ang gobyerno para malaman kung ano ba talaga yung sitwasyon. Dahil kung minsan naman, nagre-raid lang sila ng bodega na walang maliwanag na parang ebidensya. wala nang nagre-raid. May nagre-raid pa ba? Hindi, well, sa bigas yun, no? Sa bigas, pero pagka ganyan kasi may mga babala, tatalupan, ay parang nananakot eh, no? Ay, kung minsan may mga legitimate businessmen naman na hindi naman nandadaya, kung baka mamaya sila pa ma-raid, no? So, kailangan mo ng datos at saka impormasyon para masabing itong negosyanteng ito talaga medyo may konting kalokohan, no? Konkretong impormasyon talaga dapat no? Napagbabasihan, Sir Raul, no? Dapat hindi yung basta-basta na lang susugod, i-raid, ganon. Tama nga kayo, marami naman yung maaayos at lehitimong mga negosyante. Lalo sa Divisoria. Oo, sa DV, no? Sa DV. Diba, ang dami niya sa Katerba ho yan. Saka, yung mga trader na yan, kung let's say, ni-raid, nalugi, paano babawi yan? Babawi yan sa magsasaka sa susunod na anihan, no? Doon lang sa makakabawi, babaratin niya yung magsasaka para mabawi yung nalugi sa kanya. Kaya dapat mag-ingat din tayo dahil
totoo, nakapag-grade, naka-confisca, pero ano kaya ang tama niyan sa magsasaka sa susunod? Kanina binabanggit ho ninyo yung bigas, Ginoong Montemayor. Anong reaksyon nyo ho rito? Kasi kahapon nagkaubusan ho ng 29 pesos sa kadiwa. Ang target ho kasi nila by June or July, August ay maibaba yung presyo ng bigas 30 pesos. Pero ito pong sa RTL, ang target naman ng Kongreso na maipasa yung amendments itong bago magkatapusan ng Mayo, bago mag-Sinige adjournment. Sa tingin nyo, ano ho ang magiging konsekwensya ho nito, Ginoong Montemayor? Well, una-una yung 29 pesos nga ba? 29, 30 pesos, no? Kung gagamitin mo yung mathematics, parang imposible na maging 29. Kasi yung NFA nga lang, bumibili siya ng palay pa lang 30 na, no? And pag giniling mo kasi yung palay, kailangan mo ng 1.5 kilo ng palay para ang lumabas 1 kilong bigas. No? So sa cost lang ng palay para gumawa ng 1 kilong bigas, 45 pesos na kagad ang puhunan mo. And then meron ka pang mga gastos, yung mga sako, labor, transport. Hindi mawawala yan. Iba pa. Paano mo mapapababa ng 30 yan, no? Kung 30 yung benta mo, dapat ang bili mo sa magsasaka 15. No? Sinong magsasaka ang magbibenta ngayon ng 15 samantalang may 30 naman sa NFA, no? At sa 15 baka lugi na siya o wala na siyang kita. So hindi ko maisip kung paano gagawing 29 o 30 yung bigas. Subsidize na lang. Unless subsidized nga, no? And okay naman na kung makakatulong yun sa mga mahihirap, no? Ang tanong, hanggang kailan, Sir Raul? Hanggang kailan? No? Dahil isipin mo lang kung 45 yung puhunan sa 1 kilong bigas. Sa palay pa lang yun, wala pa yung mga operating cost. Ibibenta mo ng 30, every kilo, 15 pesos ang lugi ng gobyerno. Di ba? Ilang kilo yan, no? And yung batas na tinutulak nila ngayon, hindi ko rin masyadong maiisip paano niya papababain yung presyo ng bigas unless magsasubsidize uli ang gobyerno, no? Hindi naman automatic yun na pag inamenda mo yun, kusang bababa yung presyo ng bigas. Bibigyan lang yung powers, yung NFA o yung gobyerno na umangkat at magbenta ng murang bigas sa merkado. Pero even yung imported rice ngayon, mas mahal sa 30 kahit wala pang taripa. So again, subsidy na naman. No, and nagtataka ko bakit ang target nila August. Yung August, lean months yun. Lean months yun, normally pag July, August, September, pataas ang presyo dahil walang ani. Yes. Lalo na ngayon, nag-El Niño pa. Tatag-ulan. No? Wala pong ani nung mga buwan na yan. So, saan kukunin yung ibibentang mura? No, so, ewan ko lang. Baka may magic formula sila. Ano kaya yun? Baka naman. Sir Raul. Well, I think medyo hirap kasi rin yung gobyerno under RTL dahil tumataas yung presyo ng bigas. Wala magawa ang gobyerno dahil tinali ng batas yung kamay niya. No? Hindi pwedeng umangkat. Kung merong stock ang NFA, pwede lang ilabas kung may kalamidad. Hindi naman kalamidad yung pagtaas ng presyo. No? Tapos, tinanggal din yung power ng NFA na mag-inspect ng mga bodega at magpalisensya ng mga negosyante. Kaya hindi nila masyadong naaalam ano ba talaga yung sitwasyon at sino yung mga nagsasamantala. Okay. Dahil sa batas yan, no? So, yun ang gustong i-correct ng amendments, pero yun na nga, maraming agam-agam na baka bumalik na naman yung kalokohan sa NFA, no? At magkano yung igugugol na naman ng sa gobyerno magkanong sa dahilan subsidy. At magkanong paraan?
Ginoong Montemayor. Well, anyway, maraming salamat po, Sir Raul, sa inyo pong oras at magandang umaga po at hopefully sa mga susunod pa na mga episode ay magkakuntahan ho tayo muli. Opo, salamat din po. Salamat po. Umaga. Salamat po. Alright, good luck po. Ayan po, si Ginoong Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala ang oras. Mon Samson, Extra Rice, 5:57 na. Arangkada Balita! Ang bumaba sa pwesto bilang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri. Sa kanyang privilege speech, naging emosyonal si Zubiri habang isa-isang pinasalamatan ng mga senador. Binigyan din ng mababatas na hindi niya tinanggap ang kanyang posisyon upang hayaan lamang itong bumagsak at iginiit na sinuportahan niya ang pagiging independent ng Senado. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency, and again I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Samantala, formal namang nanumpa kahapon bilang bagong leader ng Mataas sa Kapulungan si Senator Francis Cheese Escudero. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng bagong leader ng Senado si Zubiri sa ipinakita nitong kasipagan sa pamumuno sa Mataas sa Kapulungan at sa pagmamahal nito sa bayan. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for help, and whenever I ask for your wisdom. Mas malayo po at mas marami kayong alam sa akin, lalo na bilang tagapangulo ng Senado. Sana magkasama pa rin tayo sa mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Yan po magkasunod ang tinig ni na dating Senate President Juan Miguel Zubiri at bagong Senate President Francis Cheese Escudero. Arangkada Balita! Malala sa iba pang balita, halos 50 flights ang na-delay sa 4 na terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos makaranas ang technical issue ang software ng Air Traffic Management Center nito. Ayon sa Manila International Airport Authority, 38 sa mga delayed flight ang departure o papaalis ng bansa habang siyam naman ang pabalik ng Pilipinas. Kaugnay nito, balik normal na rin naman ang operasyon sa NAIA. Bandang 2:00 po yan ng hapon. Arangkada Balita! Mga katodos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantala sa pagmamaalam ngayong pong araw na ito ng Tuesday. Maraming salamat nga po pala sa ating mga nakasama sa News Center. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po, muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larnino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At syempre, pagsapit po ng 7:00 naman ng umaga, panibang bugso ng balitaan kasama naman si John Ibanez. Uy, may birthday pa. Oy, birthday pala ni Chat Josue, ang Engineer ating Chat. DWIZ and LAO switcher. Happy birthday! Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang pong karawan ngayong pong araw na ito. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita.
Aarangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.